Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa Senate hearing tungkol sa war on drugs. Dalawang umano'y miyembro ng NPA huli sa operasyon sa Mindoro. 6 pang bagyo inaasahang papasok sa bansa bago matapos ang taon. At signal number 1 nakataas sa 12 lugar sa Luzon dahil sa bagyong Leon. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Senado ngayong araw tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa kanyang opening statement sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, muling binigyang diin ni Duterte ang galit nito sa droga at sa mga pakanat gumagamit nito. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. I did it for my country. Sa kabila nito, sinabi ni Duterte na kanyang inaako ang responsibilidad kung ano man ang kinahinatnan ng war on drugs na kanyang iniutos noong siya pa ang Pangulo. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Ipinunto rin ng dating Pangulo ang umano'y muling pagbabalik ng droga sa bansa. Sa pagdalo ni Duterte, nakaharap nito ang ilan pa sa mga testigo at resource person sa investigasyon, kabilang si dating Senator Laila De Lima. Sana po, marami pa ang lumantad para magsabi pa kung ano talaga ang tunay na layunin ng Project Double Barrel. Hindi naman sumipot sina retired Police Colonel Royina Garma, Kerwin Espinosa at iba pa, dahilan para hainan ng mga ito ng sabina ng Senado. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng komite. Dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasa kote sa isang joint law enforcement operation ng kapulisan at kasundaluhan sa Bongabong Oriental, Mindoro. Ayon sa ulat ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army, nahuli ang dalawang lalaking kinilalang sina J. Maligo Fran alias Rio Oroco at Kelvin Joaquin alias Lauro Origor na sinasabing vice squad leaders ng Remnants of Ignacio Calabria Magadia o ICM at Main Regional Guerrilla Unit o MRGU, Sub-Regional Military Area o SRMA-4D, Southern Tagalog Regional Committee o STRPC. Na-recover sa dalawa ang isang caliber 45 na baril, isang improvised explosive device, ilang electronic gadgets, subversibong dokumento at mga personal na kagamitan. Dinakipang dalawa sa bisa ng warrant of arrest for rebellion or insurrection. 6 pang tropical cyclones ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bago matapos ang taon. Base ito sa outlook sa huling Pag-asa Climate Forum kung saan 2 hanggang 8 bagyo pa ang papasok at tatawid sa PAR sa huling quarter ng taon. 2 rito ang pumasok sa bansa ngayong Oktubre. Ayon pa kay Chris Perez, Officer in charge ng Pag-asa Weather Division, asahan na sa huling quarter na ito ay mas malalakas at may tsansa na tumawid sa kalupaan ang mga paparating na bagyo. Samantala, nakataas ang storm signal number 1 sa 12 lugar sa Luzon, habang papalapit ang severe tropical storm Leon. Ilang araw matapos ang pananalasa ni Bagyong Christine na nagpalubog sa malaking bahagi ng Luzon. Huling namataan ang Bagyong Leon 735 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 95 kilometers per hour at may pagbugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahang lalabas ng PAR sa Biyernes. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uula. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.